Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Dalawa po ang topic natin ngayong gabing ito. Ang una po ay tungkol po sa DigiCars kasi yung CEO po ng DigiCars ay kinasuhan na. At ang pangalawa ay tungkol nga sa CCO Media. Kasi delayed na nga raw ang payout. Wala na raw payout dyan sa CCO Media. So, yung mga huling sumali ay nagsisisi na ngayon dahil nabola sila at nauto sila dyan po sa CCO Media. Matagal na po tayong nagbibigay ng warning tungkol nga dyan sa CCO Media kasi 'di ba nabuking nga natin na puro kasinungalingan yung claims nila at peke din yung pinapakita nilang BSP registration at na-raid na rin ng NBI yung opisina nila sa BGC at sarado na rin po yung opisina nila sa BGC. At na-issue na rin po sila ng advisory ng Securities and Exchange Commission. Kaya po mga kababayan, umiwas na po kayo dyan sa mga companies, umiwas na po kayo dyan sa mga too good to be true na mga schemes or mga investment schemes. Dahil sa umpisa, papadamayin kayo niyan, bibigyan kayo ng payout, pero sa uli, tatakbuhan kayo niyan. So, unahin natin pag-usapan itong tungkol sa DigiCars. Matapos nga ang ilang buwang investigasyon ng NBI ay nakahanap na po ng sapat na ebidensya ang National Bureau of Investigation para nga mag-file ng criminal charges laban kay Reynaldo Calda, ang Chief Executive Officer ng DigiCars Auto Trading OPC, pati na rin sa 49 employees or agents ng DigiCars for allegedly defrauding more than 100 individuals across the country. Noong Biyernes, ang National Bureau of Investigation Anti-Organized and Transnational Crimes Division ay nagsampa na ng kasong syndicated estafa at forgery in accordance with the provisions of the Cybercrime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office laban nga kina Reynaldo Calda at sa 49 na empleyado at agents ng DigiCars. Marami ang nabola doon nga sa scheme ng DigiCars kasi nga nag-o-offer sila ng mas mababa o mas murang monthly amortization. Akala ng mga sumali ay mas makakamura sila pero lalo lamang silang napahamak at lalo lamang po silang napamahal kasi nga bukod po doon sa binayaran nila sa DigiCars ay kailangan pa nilang bayaran yung bangko kasi nga hindi na nakakapagbayad ng monthly amortization yung DigiCars dun sa bangko at syempre may penalty kasi nga delayed na or late payment na. At yung iba nga ay nahatak na yung kanilang mga kotse at motorsiklo kaya nga marami na ang nag-complain at meron pa nga doon sa mga complainant na galing sa Visayas at Mindanao. Mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga ganyang schemes kasi marami na po ang tumaob na mga ganyang schemes. Katulad nga niyang DigiCars, yung The Arc, pati na rin yung Java Motors. Talaga pong napaka-unsustainable niyan. Mari sa umpisa, bayaran nila yung monthly amortization pero kapag naabot na nila yung quota nila o kapag konti na lang yung sumasali, ay siguradong hindi na nila mababayaran yun at magtatago na sila. Yung investigasyon ng NBI AOCTD tungkol nga dyan sa DigiCars ay pinamunuan ng isang abogado na si Jerome Bomediano. At marami nga anabola dyan sa DigiCars dahil nga doon sa pangako nilang lower monthly amortization rates compared nga doon sa mga ino-offer ng mga dealers. Ayon nga sa report ng NBI, yung mga complainants daw ay instructed ng DigiCars to enter into a separate loan agreement with either a bank or the dealer's in-house financing department prior to conducting their transactions. Under this scheme, the vehicle loan and associated obligations remained under the complainants' names. At tinuruan din ng DigiCars yung mga naging member or investors nga nila na wag sasabihin do sa bangko na sila ay nakipag-transact din sa DigiCars dahil alam nung bangko na hindi naman magtatagal yan DigiCars at illegal ang kanilang ginagawa. At syempre, i-deny yung loan application nung investor or member nga ng DigiCars.
At yung pera na pambayad niya doon sa monthly amortization ay dapat idaan doon sa DigiCars. At yung DigiCars na raw ang bahala magbayad doon sa bangko. At ang pangako nga ay mas maliit na lang yung babayaran ng member na monthly amortization. Pero ang problema nga, noong umpisa nakakapagbayad ng DigiCars pero ngayon taon ay wala na. At tumakbo na rin at nagtatago na rin yung CEO ng DigiCars. Na-revoke na rin ng Securities and Exchange Commission yung Certificate of Incorporation ng DigiCars. Kasi nga sila ay nag-i-engage sa financing activities kahit na sila ay wala namang Certificate of Authority na galing sa SEC. At ang pangalawa naman nating topic ay tungkol nga sa CCO Media kasi wala na raw payout dyan. Alam naman natin na tataob yan kasi isa po yung companies at sunod-sunod na yung mga pa-promo. At na-issue na rin sila ng SEC advisory. Mga kababayan, matagal na nga kami nagbababala na yung CCO Media ay isang scam at malapit na po yung tumaob. At ngayon nga po ay wala na pong payout at puro paasa na lang. At syempre yung mga nakasali ay umaasa na makakapag-payout na sila sa Lunes kasi yun yung pangako na CCO Media dahil nga daw nagkaroon ng maintenance ang GCash kaya daw di daw sila makapag-payout ngayong week kaya nga daw sa Lunes ay tuloy na raw ang payout pero alam naman natin na kapag nagkaroon na nga ng delay sa payout ang isang company ay pataob na po yan, patakbo na po yan at imposible po na maibigay yung payout sa lahat ng mga members. Maring paasahin na lang yung mga members at maring singilin ng mga tax kuno o mga insurance fee kuno dahil alam naman natin na ganyan po ang ginagawa ng mga companies kapag patakbo na sila. At basahin naman natin yung announcement ng scam na CCO Media para nga paasahin ang kanilang mga members. So, eto nga, basahin natin. We know that the content of GCash official maintenance this time is mainly to update user identity verification and focus on combating fraud platforms due to the illegal operations of many platforms in the market which seriously disrupted the market and received complaints from customers. GCash officials correctly recognized the flaws in their own procedures. GCash officially canceled the permissions of the open source code, strictly upgraded the account verification function, and officially announced a comprehensive suspension of the recharge and withdrawal permissions of commercial users. This is a huge blow to a legal and stable company. Therefore, the person in charge of Southeast Asia of CCO Media Company made a huge decision and agreed that GCash will acquire 15% of the shares of CCO Media effective from Monday. Starting from Monday, CCO will directly cooperate with GCash and it will be stable in the long term. Alam po natin na yan po ay isang kasinungalingan at yan ay pambobola lang ng scam na CCO Media dahil kung totoo na talaga nag-acquire ng 15% na shares ang GCash dyan sa CCO Media ay dapat ibabalita po yun. At wala naman kayo nabalitaan na may inacquire o nakipag-transact ang GCash sa CCO Media. So yan po ay talagang kasinungalingan at baka manghingi pa ng 15% yung CCO Media doon sa kanilang mga users para makapag-withdraw. Alam naman natin na ganyan po ang exit scam ng mga companies. Dahil nga ang dami na pa-promo yung CCO Media, 'di ba? May buy one take one, merong malaking pangakong kitaan, meron na ring parapol. Alam naman natin na talagang pataob na po yan. Kaya po mga kababayan, umiwas na po kayo dyan sa CCO Media kasi yan po ay pataob na. Mga kababayan, bago po kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat po siguraduhin ninyo na na-research po ninyo yung papasukin ninyong investment at dapat po kompleto po yan sa legalities. Dapat i-check nyo po lahat ng legalities. At dapat yan po ay may secondary license at i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi meron pong mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.